Magandang araw sa iyo kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. So, pasensyahan nyo na yung boses ko, medyo mahina. Dahil ngayong gabi na to ay alas 11 pasado na. So, to be exact, 11:30 na ng gabi. So, naiinis lang talaga ako kasi dito sa battery na ito. Actually, pangatlong bili ko na ito ng battery since way back 2 years ago. At ang brand nito ay yan, at gawa ito ng ganito. So sa experience ko, hindi ko sa sinisiraan itong battery na ito o kumpanya na ito. Ito yung pinaka cheapest nila. Siyempre, kapag bibili ka nito at ganito kalaking battery, 6 ampere ito ay nagkakalaga ng 1,000 o mahigit pa sa ibang brands. So ito ay nabili ko lang ng 600 plus. So ganun naman yung presyo, ewan ko dyan sa lugar ninyo. Ang nakakainis dito sa battery na ito ay trust at buo ang tiwala mo dahil sa gawa nga ito nito. Pero madali siyang mag-breakdown. So ito ay sealed. Yan. Maintenance free. So parang nakita ko rito ay marketing strategy nila, ano, itong battery na ito. So para kumita ay lokohan. So yan siya. Ngayon, bakit ba ako naiinis sa battery na ito? Dahil nga sa hindi siya tumatagal. Mas mainam pa yung ibang brand na made in, alam mo na, made in China. Ang sakit nito ay ito. Tanggalin ko muna yung cover. So ang sakit nito ay ito. May voltmeter tayo. Pagpasensya nyo na at ang voltmeter na ito ay may git 10 taon na rin. So ito yung kauna-unahan kong voltmeter nung hindi pa nauuso yung ibang digital na mura. Yung mumurahin ay nasira din agad. So pero ito buhay pa. So ayan ang voltahe niya, 12.48. So 12.48 pero hindi pa siya bagsak kasi nga ang lead acid dapat ay kapag 12 pa meron pa siyang kuryente. Pero dahil sa ang reading niya is 12.48 pero ano na siya, sira na siya. So ito, kumuha ko ng wire, pakikita ko sa inyo kung yung sinasabi ko. Ayan, yan, may nakita ba kayong spark? Walay. Ayan. So ang experience ko rito ay parang 3 months lang yata. Tapos kapag kaalugin mo siya, ganyan. Ayan, wala kang marinig na tubig. So ito ay meron akong distilled water, so naisalin ko na. Ang gagawin ko rito ay dahil sa wala siyang tubig, 3 months ko pa lang siyang nagamit, so subukan kong i-revive. Tapos i-charge ko siya rito sa yan, sa power supply ng computer. So gawa ko lang yan.
Simple lang yan. Yan. Yung mga power supply na old model dati sa CPU ko na outdated na. So ginawa kong ganyan. Yan, charger. Meron siyang 12 volt, 3 volt, 3.3 and 5 yan. So yung una kong experience, yung una kong battery nito, so hindi na ako nagabala, tinapon ko kaagad. Pangalawa, nag-eksperimento ako. So doon sa pangalawa, doon ako natuto na ito ay mabilis mawala ng tubig. Although yung voltage niya ay hindi pa bagsak. For your information, sa mga lead acid, yung matino lalo na yung medyo pricey, ang 12 volt ay ang bagsak na or wala ng kuryente ay nagre-range siya ng 11 pababa. Pero ito ay kagaya nga kanina na natin 12.48, so parang 12.5 pa sana siya, pero wala na siyang kuryente dahil nga sa wala na siyang tubig. So mabilis maubos yung kanyang tubig. Sa motor nga pala ito ginagamit sa tricycle. So ang gagawin ko rito, sasalinan ko ng tubig kung marirevive, tapos i-charge ko rin siya sa aking power supply. Kasi nung pangalawa kong bili nito, yun ang ginawa ko. Nabuhay naman siya. Nagamit ko rin ng siguro mga ilang months lang. Tapos itinapon ko rin, naasar ako kasi nag-overflow yung tubig. Nag-overflow kapag nag-init. So kapag ka nag-overflow yung tubig, syempre sisirain niya yung mapapatakan ng mga plastic sa motor mo. Ayun, dahil ang ino-overflow niya ay yung acid na, hindi talaga tubig. So aware kayo rito sa sa brand na to. Hindi ko siya sinisiraan, pero yun ang naging experience ko. At pangatlo na ito. Take note, pangatlo na yun. So kailangan nang i-voice out. So kung may mga battery kayo na sa original nito, wala akong problema, tumatagal. Pero ito lang. So kung kaya niyong bumili ng original na ganito, 6 amps, nagre-range siya ng 1,000 plus. Hindi naman naabot ng 1,300, mga 1,200 ganyan. Pero ito ay 700 ang bili ko. So kalahati. Ang serbisyo ay wala sa kalahati. Okay, so 6 o'clock in the morning. So na-charge natin to siya ng 6 na oras. So ito yung voltmeter natin. Patayin ko muna yung bunutin na natin. At patayin na tayo yung charger, power supply. So ito, testingin natin kung ano ang resulta. So ito, wala, lalong bumagsak. So this battery is a piece of junk, as I've said sa unang video. Itong battery na to ay pipirahan ka lang.
bili ka ng bili, walang kwenta. So that's it for now. Thank you for watching, and kung nagustuhan ng video, please subscribe, then like na lang, at don't forget to kalembang the notification bell. Thank you.